Ito na nga long time planned na trip namin to Vietnam, particularly to Hanoi and Sapa. In this video, I'll take you with us sa trip namin from Old Quarter Hanoi to Sapa, which is in the northern part of Vietnam. First, nag-book kami ng VIP bus sa HK Bus Lines, isa sa mga popular na bus lines dito dahil sa magagandang bus units and exceptionally great service nila. We booked the VIP bus dahil naubusan na kami ng slot sa sleeper bus nila. We paid approximately 890 pesos, Philippine pesos na yan, per head sa VIP seats namin na fully reclinable na at may massage pa. Ayun, after mga 10 minutes ng boarding and prep time, umalis na din ang bus headed to Sapa, Vietnam. Ayan, nga pala, it will take you around 6 hours of travel time going to Sapa from Old Quarter, Hanoi. Particularly dun sa office ng HK Bus Lines na pinanggalingan namin. Ayan, we are now leaving the city. The weather is good, hindi sobrang lamig at lalong hindi mainit, which is perfect for walking and strolling kung yun ang trip nyo. Ayan, kung mapapansin nyo, habang papalayo tayo sa city proper, padami ng padami mga puno at halaman na makikita nyo sa paligid at gilid-gilid ng mga kalsada nila. Minsan, mapifeel nyo na para lang kayong papunta sa Baguio sa ganda ng scenery, sa labas, at sa mahaba at pasikot-sikot nitong mga daan. During the 6-hour trip naman, meron namang 2 beses na parang stopover kayo sa restaurant kung saan pwede kayong umihi or magmerienda. So 2 beses yun within that 6-hour trip. Ayan, medyo nakakainip nga lang talaga yung napakahabang biyahe from Old Quarter to Sapa. Kaya kailangan talaga meron kayong wifi, meron kayong data, meron kayong internet sa phone nyo para makapag-load kayo ng movies or YouTube. Pwede rin naman kayong magmerienda kung gusto nyo, kung meron kayong baon, or pwede kayong mag-sightseeing, or kung trip nyong matulog, masarap talaga matulog kasi komportable naman yung bus. Ayan, finally, dumating na nga tayo. Dito nga sa part na to, dumating na tayo sa Sapa, Northern Vietnam. At kung mararanasan nyo mag-travel dito, habang papaakyat kayo ng Sapa from Hanoi, is mapapansin nyo talaga na palamig na ng palamig yung klima niya sa labas. Mararamdaman nyo yun kahit walang aircon sa bus, talagang malamig yung buga ng hangin. At dumating na nga kami sa station ng HK Bus Lines, kung saan maya-maya ihahatid naman nila kami sa hotel kung saan kami nakabook. Ayan, at inihatid na nga kami ng van na provided pa rin ng HK Bus Lines dito sa Phong Nam Hotel kung saan kami nakabook. Ayan, at pinakita nga lang namin sa reception or sa staff yung booking namin from booking.com. At maya-maya didiretso na kami sa room namin dito. At dito nga yung room na binigay sa amin, room 403 dito sa 4th floor. Ayan, napansin agad namin yung view sa labas na napakaganda. Nakaka-relax talaga siya. At sinabayan pa ng malamig na panahon. Ang sarap-sarap talagang magpahinga at mag-ikot-ikot siguro sa labas maya-maya. Yan, I decided to record the view outside. Kung makikita nyo yung malabong part na yun, smog yun or fog. Pero kung malinaw yan, kung clear yung panahon, ano yan, bundok siya. Napapaligiran siya ng bundok at itong mga gusaling to ay mga katabi naming hotel. Pasok tayo sa room. Ito yung room na na-assign sa amin. Dito kami binigay, room 403. Dito nga sa 4th floor. Napakaganda dito sa Phong Nam Hotel. Isa sa mga ayan, nagpahinga nga lang kami ng konti at nung dumilim na, nag-decide kami ng asawa ko na lumabas at mag-ikot-ikot to familiarize ourselves sa mga supermarket, sa mga restaurant, sa mga pwede naming puntahan
dito sa Sapa. Kung pupunta kayo dito ng months na March, April, and May, you would think na mainit dito kasi summer yan. Sa mas maraming bansa summer ng ganitong months, pero dito sa Sapa it's kind of different kasi malamig talaga yung klima niya, malamig talaga rito. Kailangan nyo magbaon talaga ng jacket or sweater, kailangan nyo ng mainit na damit kasi malamig talaga yung panahon dito kahit March, April or May pa yan. Kung ako nga pala yung tatanungin ninyo, mas masarap para sa akin na gumala-gala at mag-ikot-ikot kapag gabi kumpara sa daytime or sa araw, kasi makikita nyo talaga napaka-festive ng ambience dito sa Sapa kapag gabi. Ayun, parang laging Pasko, parang laging bagong taon. Yun, bright lights, may mga insenso kang maaamoy pero mabango siya, and yung mararamdaman mo yung parang talagang masaya yung mga tao na happy lang, happy yung vibe niya, nakaka-relax at ang sarap damahin ng malamig na panahon. Yan nga pala yung Sun Plaza or Sapa Station. We will explore more of that later on. In the meantime, mag-ikot-ikot muna tayo at dadamahin natin yung masayang vibe dito sa Sapa. Ayan, pasukin na nga natin this time yung Sapa Station or Sun Plaza. Ayan. Para siyang para siyang from the outside, para siyang isang malaking hotel, pero hotel naman din talaga to. May part na hotel, and then sa baba may mga shops, may Starbucks dito, at dito nyo rin makikita yung ticketing office ng mga tickets na bibili natin para makapunta tayo sa Fansipan Peak. And that building outside is I think it's a hotel. It's a 5-star hotel dito sa Sapa. And we'll walk around inside Sun Plaza. Ayan, that part is the ticketing office ng, ayan, dyan tayo makakabili ng tickets papunta sa Fansipan. Then sa left side may Starbucks and maraming coffee shop dito. Ayan, mga coffee shop, may mga souvenir shop. At hanggang dito na lang muna pala itong video na to. Thank you so much for watching. And sana nag-enjoy kayo. And kung hindi naman kalabisan, please subscribe, hit like, and hit the notification bell for more videos like this in the future. And definitely gagawa kami ng part 2 ng video na to, yung pag-akyat namin sa Fansipan. Okay, thank you so much for watching, guys. Thank you.